Magandang gabi po sa Pilipinas, magandang hapon naman po sa UK at saan man pong dako ng mundo kayo naroroon. Isa pong mapayapa at na mapagmahal na pagbati ang aming iniaabot sa inyo. Ngayon po ay isa na naman pong linggo, salamat sa Diyos ng ating gawain at nawa po i-focus natin ang ating sarili sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Let me call Sister Shirley po for opening prayer. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na dakila. Hindi ka po, Panginoon, nagbabago ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami lumalapit at patuloy po kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang, sa gabing ito, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ang iyong mga anak sa iyong mga paanan, Panginoon, ay lumalapit na may kababaang loob, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Ang iyong gabay at patnubay sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo upang kami, Panginoon, ay makarapat damat na lumapit sa iyo, Panginoon, at humingi ng aming mga pagpapalang ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, ang mga kapatiran kong lahat na naririto, Panginoon. Ang mga nakikinig, ang mga nagbi-viewing, at ang lahat ng mga nag-subscribe, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, ay tinataas ko po silang lahat sa iyo, Panginoon. Ang mga kapatiran namin, Panginoon, ay may mga gawain dito sa gawain ito, Panginoon, ay iyo pong basbasan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Itinataas ko po, Panginoon, ang aming pinuno na si Brother Albert, Panginoon, 10 ng kanyang mga pamilya, Panginoon. Ang aming MC, Panginoon, pagpalain mo po siya, Panginoon. Ang aming mga kapatirang nasa Pilipinas, Panginoon, nanawa po, Panginoon, ay pagkaloob mo po ang mga kanilang mga pangangailangan sa buhay, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman sa katawan, Panginoon, ay kayo po ang magpagaling dahil kayo po, Panginoon, ang the great healer, Panginoon. Tinataas ko rin po ang mga awit, Panginoon, ang mga magbabahagi ng iyong mga banal na salita, Panginoon, ay bigyan mo po ng talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami umihingi ng awat habag sa iyo, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ipagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at awat habag, Panginoon, sa mga dinaranas ng aming mga kapatirang nasa Pilipinas, Panginoon. Panginoon, bendisyonan mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at kayo po maghari ng aming sanlibutan, Panginoon, ang Pilipinas, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo lamang ang makakapagbigay ng lahat ng ito. Kaya, Panginoon, ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kanilang kaligtasang lahat, Panginoon. Ang mga nagdaranas ng mga gutom, ang nagdaranas, Panginoon, ng mga salat sa kabuhayan, Panginoon, ay kayo po ang magbigay at magbigay ng lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay, Panginoon. Panginoon, kayo lamang po, Panginoon, ang aming inaasahan sa sandaling ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang aming gawain ito, Panginoon, ay bukang kami po ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, at alam po namin na kami iyong pakikinggan, Panginoon, dahil kami taus-pusong lumalapit sa iyo, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay aming tinatanggap, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, na naway ipagpatuloy mo po ang aming mga ginagawang ito at nawa po, Panginoon, ang aming mga kapatiran at ang mga kaluluwang naliligaw sa landas, Panginoon, ay iyo pong hipuin ng iyo makapangyarihang kamay, Panginoon. Ang buong Pilipinas, Panginoon, ay bigyan mo ng kapayapaan, katahimikan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming namumuno sa bansa, Panginoon, ng aming Pangulo, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay bigyan mo po ng talino at katatagan at tapat sa mamamayan, Panginoon, at ang mga taong nagkakaroon ng mga nagbibigay lamang ng kalut ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat ay iyo pong
Kayo na po ang bahala, Panginoon. Ibigay mo po, Panginoon, ang tamang gawin nila sa kanilang mga mamamayan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang kaligtasan ng buong mundo, Panginoon, ang mga giyera at ang lahat ng mga nangyayari, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ito'y opening prayer lamang, pero Panginoon, ang aming nadarama sa umagang ito, Panginoon. Sa tanghaling ito, Panginoon, ay kami puspos na lumalapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa bagay-bagay na ipinagkakaloob mo sa aming buhay, Panginoon. At anuman po, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay we surrender everything to you, Father God. Ito po ang aming samot dalangin at nawa po, Panginoon, ay pakinggan mo ang aming mga dalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal, awat habag, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from The way of the righteous and the wicked. Psalm 1, 1-6. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of the scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruits in its seasons, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Brothers and sisters, that's the word of the Lord. Ngayon naman po ay let's call Sister Merly for the inspirational talk. Sis, wala po kayong sound, sis. Bago ang lahat, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang gabi dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga nakikinig
Saan man sila lupalot naroon, magandang buhay po sa inyong lahat. Ang aking ibabahagi ay mula kay Lucas 17 verse 11 to 19. Habang papunta si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria sa Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, may 10 lalaking may ketong ang lumabas para salubungin siya. Tumayo ang mga ito sa malayo at tumawag ng malakas, "Jesus, Guro, maawa ka sa amin." At sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Umalis kayo at humarap sa mga pari." At nangyari na gumaling sila habang naglalakad. Isa sa kanila ang agad na nagbalik nang makita niyang gumaling siya at pasigaw niyang pinuri ang Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus sa pagpapasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Kaya sinabi ni Jesus, "Di ba't 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Wala bang bumalik para magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Itong ibanghelyong ito ay nagpapaalala sa atin ang kahalagahan ng tamang pagpapasalamat, lalo na sa pagkilala sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. May kasabihan nga na madali para sa taong humingi at manikluhod sa Diyos para sa mga pansarili nating pangangailangan. Pero madali naman tayong makalimot magpasalamat sa Kanya. Tandaan na ang taong marunong magpasalamat, ang biyaya at grasya ng Diyos ay hindi natatapos. Ito'y patuloy na bumubuhos at gumagalaw sa buhay ng tao. Ang taong may pusong magpasalamat sa Diyos ay kumikilala hindi lamang sa kanyang wagas na kabutihan, higit sa lahat sa kanyang kadakilaan. Nababatid ng taong iyon na kung wala ang Diyos sa kanyang buhay, ay kulang ito at hindi ganap. Naway makaugalian natin tuwina na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga uri ng biyaya ng ating natatanggap sa pamilya, kalusugan, kagalingan, trabaho, kaibigan, gaano man ito kadakila o kaliit, magpasalamat tayo sa Diyos sa araw-araw na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Malit man ito malaki. Naway lagi tayong maging grateful sa Panginoon dahil hindi naman tayo pababayaan ng Diyos sa bawat ng hiling natin, kaya matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly. At ngayon naman po ay atin ang maririnig si Brother Albert para sa ating Word of God this week. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi rin sa Pilipinas at magandang gabi naman dito sa UK. At sa mga kapatiran natin na nakakatunghay ng ating munting pag-aaral ng salita ng Diyos, magandang araw po sa inyong lahat. At dalangin ko na ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Sa araw po ito ay
atin pong narinig yung pahayag ni Sister Merly tungkol doon sa aklat ng Lucas chapter 17 verses 11 to 19. At yun nga po yung tungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon Jesucristo sa 10 ketongin na isa lamang po ang muling nagbalik at nagbigay ng pasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ay kuminsan po kasi kahit sa ating personal na karanasan, kung minsan mayroong mga tao na ginagawa natin ng mabuti pero hindi naman tumatanaw ng utang na loob. Pero sa larangan po ng pananampalataya, pagka ang pananampalataya ang ating pinag-uusapan, utos po sa Biblia na tayo ay magpasalamat sa Diyos. Utos po yan ng Diyos sa mananampalataya. Kautusan po ng Diyos na tayo'y dapat na maging mapagpasalamat. Kasi lahat po na nakasulat sa Biblia, ayon din sa Biblia ay utos din ng Diyos. Kung babasahin po natin sa aklat po bubuksan ko po yung bubuksan ko po sa aking cellphone kasi may Biblia po ako. Doon po sa aklat ng Luke, chapter 14, verse not Luke. 1 Corinthians po pala. 1 Corinthians chapter 14, verse 37. Ito po sinasabi. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. So, yung pong mga isinulat pala ng mga apostoles, sabihin natin mula sa aklat ng Mateo hanggang Apokalipsis, na isinulat ng mga apostoles, yan po pala ay utos ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dapat lamang na ating i-acknowledge yung mga sinulat ng mga apostoles at isang nga po roon sa isinulat ng mga apostoles na dapat tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. So sa makatuwid, utos po talaga yon. So my dear brothers and sisters, babasahin ko sa inyo ang ilang talata sa Biblia na utos nga ng Panginoon, yung pagpapasalamat. Ang sabi po rito sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi po rito ay ganito. Kung atin pong tinatanggap na ang mga isinulat na mga apostoles ay utos ng Panginoon, so ito po ay pumapatak na utos. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi po rito ay ganito. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, dapat po pala talaga tayo'y maging mapagpasalamat. Kaya sa ating pong prayer, dapat po may bahagi sa ating mga panalangin yung pagpapasalamat sa Diyos. Kasi yun po ay hinihiling o yun po ay utos o command ng Diyos. At yan din po naman ang ginawa ng mga apostoles. Sila rin po ay naging mapagpasalamat. Kagaya po ng sinasabi sa aklat ng Ephesians chapter 1 verse 16, ang sabi po rito ay ganito, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer. So kapag ka po pala mayroong mga ipinananalangin yung mga apostoles, walang tigil sila ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanilang
ipinapanalangin nila yung mga taong gusto nilang ipanalangin na may kasamang pagpapasalamat sa Diyos. Binabanggit nila yon sa kanilang prayer. Kaya marapat lamang na habang ang isang tao ay buhay, lalo na po yung mga may karamdaman nating mga kapatid, i-mention natin sila sa ating prayer. At tayo rin po ay matutong magbigay ng magpasalamat sa Diyos. Kasi kung tutuusin po, lahat naman ng bagay na nasa sa atin, maging ang ating buhay ay galing po sa Diyos. Na iyan po ay dapat natin ipagpasalamat. Yung magising po tayo sa umaga na tayo ay maganda ang pakiramdam, malusog ang ating katawan, buhay pa tayo, ay isang malaking utang na loob na po sa Panginoon yun na dapat nating kilalanin. At utos nga po niya na dapat tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Sapagat kung tayo po ay hindi matututong magpasalamat sa Diyos, lalabas po parang wala tayong utang na loob sa Diyos. Kagaya po na naganap doon sa 10 ketungin na pinagaling ng ating Panginoon Jesucristo, na isa lamang ang bumalik. So malinaw po yun na dapat po at ipinaliwanag ko na po sa inyo na utos ang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tayo po na mga tinawag ng Panginoon, tayo na mga nakakarinig ng mga salita ng Diyos, utos po yun. Kagaya po na sinabi ko sa inyo sa Efeso chapter 1 verse 16 at sa Colossians chapter 1 verse 3. At marami pa pong iba na nagpapahayag na tayo dapat na maging mapagpasalamat. Kahit po sa tao, tayo po ay nagpapasalamat. Ang mga apostoles po ay nagpapasalamat din sa Diyos at sa tao na talagang, sabi po rito sa Roman chapter 16 verse 4, who had for my life laid down their own neck, unto whom not only I give thanks, but also to the churches of Gentiles. Ang mga apostoles po doon sa mga ginagawa ng mga kapatiran noong araw na pagtulong sa kanila, ay marunong sila magpasalamat sa kapwa kapatid. How much more sa Diyos na kaya tayo buhay, kaya tayo may kinakain araw-araw, kaya tayo ay may kagalingan sa ating karamdaman, kaya tayo ay mayroong mga pagpapala na tinatanggap ang hindi natin pasalamatan. Marami pong dapat na ating ipagpasalamat sa Diyos, my dear brothers and sisters. Mula sa pagsikat ng araw sa umaga hanggang sa paglubog, kailangan po talagang tayo'y matutong maging mapagpasalamat. Otherwise, para tayong walang utang na loob sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga pagpapalang ito, my dear brothers and sisters. Ang sabi po rito ay ganito sa aklat ng Efeso chapter 3 verse 19, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that work in us. So, hindi pa man natin naiisip, higit pa sa ating kayang isipin, ay ibinibigay nga ng Diyos sa atin. Ay bakit naman tayo hindi matututong magpasalamat sa Kanya? Maaring tayo nagpapasalamat lamang, tayo pinagaling. Pero hindi lamang yan, my dear brothers and sisters. Yung ating buhay, yung ating kinakain, yung hangin na ating nilalanghap sa araw-araw ng ating buhay, ang lahat na ito ay sinusustain ng Diyos para manatili ang ating buhay dito sa daigdig na dapat nating kilalanin at ipagpasalamat sa Kanya. So utos po ng Diyos na tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Now, my dear brothers and sisters, bakit bakit po dito sa gawain hindi natin ginagawang magpaliwanag sa Biblia
ng sarili nating kaisipan, my dear brothers and sisters. Kasi bawal po kasi sa Biblia na ikaw ay magsarili ng iyong paliwanag. Ang nagsalita po ay Diyos, kaya ang Diyos din ang dapat na magpaliwanag kung bakit niya sinabi yung isang bagay na yon. Yun po yung ating rules na ini-apply dito. At yun po ay rules ng Diyos. Ayaw po niya na tayo mag-inject ng sarili nating kaisipan sapagkat iba po ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao, my dear brothers and sisters. Napakalayo po ang isipan ng Diyos kaysa isipan ng tao. Kaya hindi tayo dapat na mag-inject ng sarili nating paliwanag sa isang bagay na sinasabi ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 10. Ito po yung sinasabi. Ang sabi po ay from verse 8 po pala ang simula and the following. Ang sabi po rito sa Isaiah chapter 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than your thought." So kaya po, pagka tayo'y nakabasa ng isang talata sa Biblia na kung minsan ay mahirap, talaga pong mahirap paliwanag sa ating sariling isipan, we have to consult to the whole Bible. Dapat po malaman natin na ang isang sinabi ng Diyos sa isang bahagi ay meron namang katumbas na paliwanag sa isang bahagi. Yan po ang katotohanan nakalagay sa Biblia. But we should refrain ourselves from injecting our own ideas. Because kagaya po ng sinasabi rito, "For my thought are not your thought." Basahin ko nga sa Tagalog kasi nahihirapan po akong mag-English. Ang sabi po rito sa aklat ng Isaiah, chapter 55, verse 8, ay ganito. Ito po. Chapter 55, verse 8. "Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad," sabi ng Panginoon. "Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip." So my dear brothers and sisters, mahirap po kasing mag-interpret ng hindi natin masyadong naintindihan ang istorya ng Biblia. Ang Biblia po ay nasulat po yan through the guidance of the Holy Spirit. Yung pong mga nagsalita riyan ay yan po ay ibig sabihin ni udyok ng banal na espiritu. Galing po sa Diyos yan. Kaya kung tayo po ay mag-i-interpret ng ating sariling pagkaunawa, baka po tayo ay magkamali. So ganito po sinasabi sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 20. "Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." So yan po sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 20. Nasulat po pala ang banal na kasulatan dahil sa udyok
ng banal na espiritu. Sa mga tuwid, ito po ay isipan ng Diyos. At sinasabi sa Isaiah chapter 55 verse 8 na ang aking isipan ay hindi ninyo isipan. Kung gaanong kataas ang langit sa lupa, ay gayong kataas ang aking isipan kaysa isipan ng tao. So my dear brothers and sisters, mahirap tayong mag-inject ng ating sariling pagkaunawa sa Biblia kung ganun po sinasabi ng Diyos. So dito rin po sa aklat ng 1 John, chapter 5 verse 9, yan po ay binanggit ng apostoles na si San Juan. Ang sabi po rito ni San Juan ay ganito, we accept human testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God which He has given about His Son. So malinaw na talagang mahirap na tayo'y mag-inject ng sarili nating pagkaunawa sa Biblia sapagkat baka tayo'y magkamali. It is better na tayo ay kumonsulta in the whole Bible to understand the context of the verse. Kung tatagalugin po natin yan, dito po sa aklat na Tagalog, ang sabi po rito ay ganito. Sa aklat po ng Unang Juan chapter 5 verse 9. Ayan, ito po sinasabi. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito'y patotoo tungkol sa kanyang anak. So my dear brothers and sisters, I know it is very clear to each and every one of us. Kung ating pong halimbawa po, yung tungkol sa aral na tungkol sa pagdarasal sa mga nangamatay, wala pong aral na ganyan sa Biblia. Pagka pong isang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay nasa Diyos na. Kaya yung ating mga panalangin o yung anumang bagay na ating seremonyang gagawin tungkol sa isang taong namatay, wala na po yung kapangyarihan sa isang taong namatay. Ang hinihiling ng banal na kasulatan na ipanalangin ay ang mga taong buhay, sapagkat ito po ang may pag-asa sa kaligtasan. Kaya habang tayo ay makakapagdasal at makakapanalangin, kailangan ipanalangin natin ay ang mga taong buhay. Sapagkat kapag namatay na po, that is the end of everything. Basahin ko po sa inyo sa aklat ng Apokalipsis, aklat po ng Pahayag, chapter 20, verse 12. Ito po sinasabi. Chapter 20, verse 12. Ito po sinasabi sa wika pong Tagalog. Ang sabi po rito ay ganito, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Pag sinabi pong mga aklat, ito po yung Biblia. Mga aklat from from Genesis to Apocalypse. Aklat at siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ang Biblia rin po nagpapatunay na ang mga patay wala nang magagawa. Tapos na po ang istorya. Kapag ang isang tao inamatay, wala na po siya magagawang anuman. At tayo na mga buhay, wala na rin magagawang anuman para sa kanila. So it is useless na ating ipanalangin pang isang patay. According to the Bible, basahin po natin. Sa aklat po ng Ecclesiastes, o anong tawag dito? Mangangaral. Chapter 9, verse 5. Ito po sinasabi.
sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ito po, mga wala na itong magagawa ito. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So totally, ang isa palang patay ay nasa state na siya ay para na lang tulog. Wala na siyang kaugnayan sa mga taong nabubuhay. Kaya pag may bumalik na kaluluwang sinasabing namatay, hindi na po yon ang namatay. Ako po, maikwento ko sa inyo, nung ako'y naandoon sa Newcastle at ako'y nagpipreach doon po sa malayo po yun dito sa Madrid. Ang Newcastle po, you have to travel, I think, mga 9 hours or 10 hours maybe sa bus. So ako po yung nagpipreach doon and I have to travel from here going there. At meron pong nagkwento sa akin na si Rawi merong third eye na yung nakakakita siya ng mga tao nang namatay. At sabi nga niya, meron siyang isang kapitbahay na binatilyo na madalas na napunta rin sa kanilang bahay ay namatay. At yung pong binatilyong ito ay nagpapakita sa kanya. Pero tinanong ko po siya kung ano ang description ng kanyang nakitang patay. Ang sabi po niya sa akin, yung kanyang katawan malinaw sa aking paningin. Pero yung kanyang mukha, yung ulo niya ay blurred. Sabi niya, hindi malinaw sa akin yung mukha niya. Pero yung katawan ay malinaw na siya yon. Yung pong paliwanag niya sa akin. My dear brothers and sisters, ganyan din po yung iba ring patotoo ng ibang mga nakausap ko. Ang mukha po ng namatay ay hindi na ilalarawang malinaw. Ito po yung pagpapatunay na hindi talaga sila yon. Pero merong, ang atmosphere pong ito, marami itong mga espiritu. My dear brothers and sisters. Meron pong tinatawag na spiritual world at meron namang physical world na tinatawag. Ang mga nasa physical world, hindi nakikita ang mga nagaganap sa spiritual world, my dear brothers and sisters. Pero itong mga espiritong ito ay nakakapanggaya sila. Meron silang power na makapanggaya sapagkat ito po naman ay mga anghel na kumalaban sa Diyos. At siya ngayon naririto sa ating kapaligiran. Katunayan, sinasabi sa aklat ng Efeso ay ganito po ang sinasabi. Sa aklat po ng Efeso, chapter 2 from verse 1, ito po sinasabi. Ephesians chapter 2, verse 1 and the following. At ako'y binuhay niya nang kayo'y mga patay, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Take note, my dear brothers and sisters, binabanggit po rito ang kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, yung palang kadahilanan ng pagkamatay spiritually ng mga naunang Kristiyano sa Efeso ay bunga ng panluloko nitong mga espiritong ito na tinatawag nga sa Bibliang ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin
ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ngayon, balikan po natin yung tungkol sa patay, my dear brothers and sisters. Yung patay po ay wala na talaga yung bahagi pa dito sa mga nagaganap sa daigdig na ito, my dear brothers and sisters. Kaya kung may nagsasabi sa inyong bumabalik, iba na pong istorya yon. So nasaan ba yung kaluluwa ng mga nangangamatay pagka namatay na? So basahin po natin sa aklat ng Ecclesiastes, sa Old Testament po ito, my dear brothers and sisters. Ecclesiastes, mangangaral. Ayan, mangangaral. Chapter 12, verse 7, ito po sinasabi. Pag namatay po ang isang tao, ganito pala ang mangyayari. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una. At ang diwa o ang kaluluwa, iba po kasi ang translation nito eh. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. In English, babasahin ko po sa inyo, my dear brothers and sisters, sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 12, verse 7, ito po. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So, ang katawan pala nating lupang ito, babalik doon sa lupa, maaagnas, at magiging lupa, babalik uli sa alabok. Sabi nga ng banal na kasulatan, at ang ating espiritu naman ay babalik sa Diyos. So ngayon ang tanong, dahil ang Biblia ay nagsasabi ring wala pa namang nakaakyat sa langit, lahat ay naghihintay ng Judgment Day. Mahirap din nating sabihin, kung tayo gagawa ng sarili nating opinyon na mayroon ng mga tao sa langit. Sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia na mayroong itinakdang isang araw upang hatulan ang lahat ng mga tao. From Adam up to the last generation ay sabay-sabay tayong hahatulan. Basahin po natin sa aklat ng Gawa, chapter 17, verse 31. Ito po sinasabi. Because he has appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he has given assurance unto all men, in that he has raised him from the dead. Wala po iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Pero ililipat ko po sa ibang translation. Nahihirapan po akong bumasa ng English pag medyo malalim. King James Version yata yun. Sabi po rito, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. Meron pong taong ini-appointed. And of this, he has given assurance to all by raising him from the dead. Merong araw palang itinakda, isang araw lang ng kanyang paghukom. At kagaya ng nasabi ko, we are still lucky because we are still alive and we find, natagpuan natin, we found this gawain na nagtuturo sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo po lahat, wala pong exempted, hahatulan tayo fairly, with justice. Kasi ang Panginoon po ay hahatol na may katarungan. Kung dito po hindi kayo nabigyan ng katarungan sa harap natin during the final judgment, and that is the judgment day, we will receive what is due to each and every one of us. Let us read in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ito po sinasabi, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one, bawat isa,
Hindi po natin madadala yung kasalanan ng inyong anak. Hindi mo madadala ang kasalanan ng ang ginawa ng iyong asawa. Kung anong ginawa natin sa ating buhay nung tayo nasa katawang pang ito, that is the thing that we have to anong tawag dito? Doon po ibabatay yung judgment. Ang sabi po rito, so that each one may receive what is due for what he has done in the body. Yung pong ginawa habang buhay. Yun po ang mahalaga sa Diyos. Kaya yung ating katawang ito, wag nating sasayangin sa pagdodroga, sa paglalasing, sa pagtichismis, sa paggawa ng masama. Sapagkat yun lahat po ng ating ginawa while we are in the body or while we are still alive, whether good or evil, ay gagamitin sa paghatol sa bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, very well to say na habang buhay ang iyong anak, kung siya ay nalilihis ng landas, kung siya ay nababaon sa iba't ibang uri ng bisyo, napakagandang pagkakataon na ating ipanalangin sila para sa kanilang pagbabago. Sapagkat kapag inabot na sila binawian ng buhay, ay wala na po tayong magagawa roon. So my dear brothers and sisters, ang aral ng Biblia dapat habang buhay ipanalangin natin. Ang aral ng Biblia ayon sa binasa ni Sister Merly, sabi nga niya, dapat tayo'y maging mapagpasalamat. At totoo po yun sapagkat utos ng Diyos na tayo'y maging mapagpasalamat sa Kanya. So my dear brothers and sisters, paano natin i-analyze yung isang bagay kung nang naaayon sa salita ng Diyos? Di hahanapin po natin ang paliwanag sa ibang bahagi ng Biblia. But we never invented any explanation, self-explanation sa mga talata ng Biblia. Kagaya na nasabi ko, Isaiah chapter 55 from verse 8, ang aking mga kaisipan o ang aking isipan ay hindi ninyo isipan. Kung ganong kataas ang langit sa lupa, ay ganong kataas at katayog ang aking kaisipan kaysa inyong kaisipan. So my dear brothers and sisters, kailangan po medyo maging tawag dito, maingat tayo sa ating pagpapaliwanag sapagkat mahirap na po na tayo'y magkamali sa ating pagbibigay ng opinyon dito sa. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. How do we explain the Bible? Sa Biblia po meron tinatawag na mga aso. And it is very clear written in the Bible. In the book of Philippians, chapter 3, verse 2, meron pong ginagamit ditong aso. Ayan. Meron pong word na aso rito. Sabi po rito sa Philippians chapter 3, verse 2, look out for the dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Kung sa wikang Tagalog po rito ay ganito. Philippians chapter 3, New Testament, Philippians chapter 3, verse 2. Mag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Ito po kasi tungkol po ito sa mga ngaral. Ibig sabihin, magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Ayan po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Philippians chapter 3 verse 2. Ngayon, the question is, paano natin ipaliliwanag yung aso na binabanggit dito?
na sinasabi, magsipag-ingat kayo sa mga aso. Kasi pangkaraniwan, nakalagay po sa mga pintuan ng bahay, beware of dogs. Mag-ingat kayo sa mga aso. Beware of dogs. Kasi maraming klase pong aso. Merong aso na mabagsik, yung talagang kumakain at kumakagat ng tao. Yung mga tinatawag na mga German Shepherd o yung mga mababagsik na mga aso. Meron mga asong mga pandak, yung mga chiwawang aso. Maraming klase po ng aso ngayon sa kasalukuyan. Mga mahal po kasi yung ibang mga aso. Kahit sa Pilipinas, yung kapatid ko nga po sa Pilipinas, may mga alaga silang mga imported na aso. Mahal yung aso. Napakamahal po. Pero dito sa Biblia po, may binabanggit na aso. Ano ba yung aso? Ayon sa banal na kasulatan. Hindi naman tayo dapat na magkonsulta sa diksyonaryo, sa Webster Dictionary kung ano aso. Pwede rin, may definition ng aso. Pero ang hahanapin natin yung definition ng aso in accordance to the Bible. Yung Biblia, itanong natin, Panginoon, ano ba yung aso na binabanggit dito? Magsipag-ingat kayo sa mga aso, magsipag-ingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipag-ingat kayo sa mga sa pagtutuli. Ngayon, atin pong banggitin kung ano yung aso. Sa lumang tipan po, sa aklat po ng Isaiah, ito po sinasabi. Isaiah chapter 56 verse 10. Ito po sinasabi. My dear brothers and sisters, at sabi po rito sa Isaiah chapter 56 verse 10 ay ganito. Verse 10 and 11. Ang kaniyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahon, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Antukin pala ito. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanilang pakinabang. So, ang binabanggit po palang aso rito, according to the Bible, ay yung mga pastor o yung mga mangangaral na lagi na lamang puro pera, puro pera. Magbigay ka ng tithes, love offering, miracle seed faith, napakaraming mga panghihingi ng pera. Ito pala ang tawag ng Biblia ay aso. Kaya pala sabi sa aklat ng Philippians chapter 3 verse 2, magsipag-ingat kayo sa aso. Ito pala yung mga pastor na matatakaw sa pera. Ay baka po kayo nagkamali ng pagsama rito. Dito po walang pera naman. Wala po ritong pera. Ang pera po ng gawain na nagmumula sa mga miyembro ng gawain ito para sa charity lang. Wala po para sa akin. Wala po sa mga ating kasama rito. Kagaya po noong nag-open ng Zoom. Wala po kaming hinihinging pera tungkol dyan sa mga miyembro. What we are only after for is for the salvation of the soul. Kaya nga po, binabasa namin sa inyo yung mga talata ng Biblia to make sure that your soul will be saved. Kasi gusto namin na maligtas ang inyong kaluluwa. Wala po kaming mga material na bagay na tinatanggap mula sa mga kapatid. So, iyan po ang kahulugan. How do we interpret the Bible?
Kasi pag nag-inject tayo ng mga sarili nating kaisipan, ay baka po tayo magkamali, my dear brothers and sisters, kagaya ng naganap dito sa Galatia. Ang sabi po rin ganito sa Galatia chapter 4 verse 8. Galatia chapter 4 verse 8. Yan, nilalagay ni Sister Libay. Galatia chapter 4 verse 8 so that you will be able to read on the screen. Ang sabi po rito, formerly, when you did not know God. Bakit sinabi po ritong formerly when you did not know God? Wala po silang alam sa Biblia nung unang panahon. Dahil po sa kawalan ng kanilang pagkaunawa sa Biblia, ano po nangyari? You were slave to Ano those pong verse? nature are not God. May nagtanong ba? Ano pong verse, Ninong? Galatia chapter 4 verse 8. Chapter 4 verse 8. Galatia chapter 4 Iba po ang lalabas dito. bakit niya iba, no? Mm. Kasi hindi pa naalis sa Isaiah yan, no? Galatia po ito eh. Sa New Testament kasi yan eh. Yan, New Testament, yan, itouch mo yan. Yan, ayan. Chapter 4, verse 8. Ayan. Ano nakalagay? Ayan, King James Version yata yan. Ang sabi sa Tagalog, yung translation Tagalog, gayon man ng panahong yaon sa hindi ninyo pagkaunawa. Ano yun? Sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala sa Diyos, kayo ay nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yun po kasi ang naging sitwasyon doon ng mga Kristiyano sa Galacia. Kaya sila nagkamali sa kanilang uri ng pananampalataya. Kulang sila sa aral ng Biblia. Kulang sila sa aral ng salita ng Diyos. Kaya po sila naalipin. You were slave to those by nature are not God. Kaya nga po napakahalaga na dapat nating matutunan ngayon ang salita ng Diyos. Para tayo po makalaya sa pagkaalipin sa dating sinasampalatayanan natin hindi pala mga Diyos. Pero ito po ang sulat sa verse 9, Galatia 4:9, but now that you know God. How did they know God? Kasi nga nangaral si Pablo sa Galatia. Iniaral niya itong mga aral na ito ng salita ng Diyos na mali ang kanilang uri ng pagsamba sa Diyos sapagkat ang sinasamba nila ay mga Diyos-Diyusan. Ang ipinakilala ni Pablo ay tunay na Diyos. Kaya sa verse 9, but now that you know God. Kasi ipinakilala nga ni St. Paul yun. Or rather are known by God. How is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? Gusto ba ninyo kayong maalipin muli ng mga bagay na inyo nang iwinaksi bago ngayon babalik uli kayo upang kayo'y muling alipinin? So my dear brothers and sisters, this is actually happening to each and every one of us now. Ito po ay naganap sa aking buhay at maaring nagaganap din sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganyan po ang larawan ng ating pananampalataya nung araw. Pero ngayon pinalalaya tayo ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga ni Kristo sa aklat ng Juan, chapter 8, verse 31, ay ganito po sabi niya.
Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng John, hindi First John, John. Chapter 8, ayan po, ipinakikita ni Sister Levi. Verse 31. Ayan po. To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ito'y sinabi niya sa mga tunay na mananampalataya, mga Hudyo, na ang sabi niya, kung kayo'y mananatili sa aking mga turo, tunay ngang mga alagad ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan. Paano daw malalaman ang katotohanan? Manatili ka sa turo ni Kristo. Malalaman mo ang katotohanan. At ang katotohanan yan ang magpapalaya sa inyo. So if you want to get to be free, doon sa mga dating maling paniniwala, dapat we have to hold fast to the teaching of our Lord Jesus Christ. Ang aral po lamang ni Kristo ang totoo na dapat nating lakaran. Dapat nating lakaran yung aral ni Kristo na siya maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Upang makarating tayo sa ating pupuntahan, dapat po yung daan, doon po tayo dadaan sa daang iyon. At sabi po rito ay ganito. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 14 verse 6. Chapter 14 verse 6. Ito po sinasabi. John chapter 14 verse 6. Ang sabi niya rito, Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." I am the way, the truth. Siya lamang ang daan at ang katotohanan. Anong katotohanan? Yung kanyang turo. Yun ang katotohanan, ang kanyang mga katuruan. The truth, the righteousness, His righteousness, yung kanyang mga katuruan. Kasi yan po ang utos, yan ang commandments ng Panginoon. Ang mga utos ng Diyos, yan po ang daan para sa kaligtasan. Basahin nga po natin kung paano nangyari na yung righteousness sa aklat ng Roma chapter 7 verse 12. Romans chapter 7 verse 12. So then the law is holy and the commandments is holy, righteous and good. So yung batas po ni Kristo, yan ay daan. Hindi lamang tayo sasampalataya kay Kristo. Dapat tayo rin ay dadaan sa kanyang mga kautusan o isa sa buhay ang kanyang mga kautusan. Kaya yung aral na sumampalataya ka lamang kay Kristo ay ligtas ka na, mali po at kulang na aral po yun, my dear brothers and sisters. Kulang na aral po yung tanggapin si Kristo ay sapat na. Kundi kailangang pagtanggap mo kay Kristo, tatanggapin mo rin ang kanyang mga aral, my dear brothers and sisters. Basahin po natin sa Colossians chapter 2 verse 6. Colossians chapter 2 verse 6. Ito po sinasabi. Verse 6 and the following. So then, just as you receive Christ, tinanggap mo si Kristo Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Magpatuloy kayong
mamuhay ng ayon sa kanyang aral. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, kung paano kayo tinuruan, and overflowing with thankfulness. Kaya yung pagpapasalamat, my dear brothers and sisters, dapat overflowing with thankfulness, walang hanggang pagpapasalamat. Bakit? Tinuturuan ka ni Kristo ng tamang daan kung paano ka makakarating sa Ama. Why? Because by basing your daily life on the teaching of our Lord Jesus Christ, you can be rest assured for the salvation that is offered by Him. Nakakatiyak ka ng kaligtasan kapag sinunod mo ang kanyang mga kautusan. Basahin natin yung aral ni Saint Paul sa mga taga-Korinto. Ang sabi po rito sa Corinthians chapter 15, from verse 1 and 2, ang sabi rito ay ganito. Now, brothers and sisters, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Ayan po ang sinasabi. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So malinaw po, kung Tagalog po naman, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na ito na may tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So my dear brothers and sisters, turo po yan ng Diyos, hindi ko po yan turo. Aral po yan ng Diyos, aral po ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ko po aral. Kaya yung sinasabi natin, hindi po ako nag-i-inject ng sarili kong kaisipan. Mas mataas po ang kaisipan ng Diyos kaysa sa aking kaisipan. I only rely my teaching on the teaching of our Lord Jesus Christ. Pag nagalit po kayo sa akin, hindi kayo sa akin nagagalit, kundi doon kayo nagagalit sa mga apostoles na sumulat at binigyan ng karapatan ng Diyos na sumulat ng mga salitang ito na galing din sa Kanya. So my dear brothers and sisters, sino raw ang nakakatiyak na maliligtas? By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. So, sa pamamagitan po ng pagsasabuhay, mga anak, igalang ninyo inyong mga magulang, mga asawa, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki, kung paano nagpasakop si Kristo sa Diyos, ganun din na kayo ay magpasakop sa inyong mga asawa. Mga asawang lalaki, huwag kayong mapait sa inyong pakikitungo sa inyong asawang babae. Mga aral po yan na dapat tayong manatili diyan araw-araw. Mga lalaki, huwag kayong makikiapid, ganyan. Marami pong aral ang Biblia, my dear brothers and sisters, na dapat nating isabuhay. Yung pagpapasakop sa pamahalaan, utos din ng Biblia yan. Katunayan sa Roman chapter 13 verse 5, therefore it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. Utos ng Diyos, pasakop tayo sa mga gobyerno na sumasakop sa atin, my dear brothers and sisters.
So marami pong mga utos yan na pag-aaralan pa natin sa mga sumusunod. Na mga susunod na mga araw, my dear brothers and sisters. So, yung pong ating buhay ay nakasalalay sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakasalalay sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kailangan po tayo mananampalataya. At kapag sinabi natin tayo nananampalataya sa Diyos, handa tayong sumunod sa Kanyang kautusan. Sapagkat ang kahulugang malalim ng pananampalataya ay paniniwala. Matibay na paniniwala sa Diyos. At kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, dapat na maniwala tayo sa Kanyang mga salita. Sapagkat pag ikaw ay naniwala sa Kanyang mga salita, and you put into practice all the sayings of God, all the commandments of God, it will be better for you. Mas makabubuti iyon sa bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, ang akin po lahat ng sinasabing ito ay salita ng Diyos. Bakit po? Kasi gusto ko po na matiyak ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ayaw ko po mag-imbento ng mga sarili kong aral sapagkat ito po'y hindi kalugod-lugod sa Diyos. Basahin ko po sa inyo yung mga pangyayari sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 16. Ito po sinasabi, my dear brothers and sisters. 23 verse 16. Ayan. This is what the Lord Almighty say. Do not listen to what the prophets are prophesying to you. They fill you with false hope. Ayan. They speak vision from their own mind, not from the mouth of the Lord. Hindi po ako maaari mag-imbento, kundi dapat basahin ko sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos upang maitiyak ang inyong kaligtasan. Kagaya nga na nasabi ko sa inyo, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, John chapter 8 verse 31, sinabi niya ito sa mga Hudyong nananampalataya sa Kanya, kung mananatili kayo sa aking mga salita, tunay ngang mga alagad ko kayo. At ito pong ma-impact na salita. You will know the truth. And what is the truth? The gospel of Christ. You will know the truth, and the truth will set us free. Pero sabi niya, Hudyo ang kausap niya, will set you free. But for us now, will set us free. Ito po ang kapangyarihan ng Biblia. Ito ang kapangyarihan ng gospel ni Kristo, na kung paanong tayo'y napakasamang tao noon, gagawin tayong isang bayang banal ayon sa Kanyang mga pangako sa Biblia. So my dear brothers and sisters, may the grace and love, protection, and healing power from our God Almighty through our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit be upon each and every one of us. God bless you all. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang daming alay ko sa'yo
ang aking dalangin, utos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang kapiling mo'y kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni ginto minukob. Ang aking dalangin, utos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Natapos na naman po namin, Panginoon, ang aming tungkulin upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagbibigay ninyo sa amin ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, sa paglayo ninyo sa amin, sa mga kapahamakan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, pati sa pagbibigay ninyo ng mga biyaya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa walang sawang pagproteksyon sa amin, Panginoon. At naway, pakinggan ninyo palagi, Panginoon, ang aming mga panalangin, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo itong aming gawain, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon, itong Church of God in Christ Jesus, Lord. Maraming salamat po, Lord, naway ipagpatuloy-patuloy pa namin, Panginoon, at humaba pa, tumagal pa, Panginoon, ang aming pagsama-sama, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Sa pamamagitan sa paggamit ninyo, Panginoon, kay Brother Albert, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Naway bigyan niyo pa siya ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, upang makasaliksik pa siya ng mas marami pang mga inyong mga banal na salita, Panginoon, na ipapaliwanag niya sa amin, Panginoon. At handa po kaming makinig, Panginoon, sa kahit na anumang oras na magpaliwanag siya ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa paggamit ninyo sa kanya, Lord. At naway bigyan niyo siya, Panginoon, ng malusog na pangangatawan, Panginoon, at mahaba pang buhay, Panginoon, 10 ng kanyang buong pamilya, Panginoon, at ang kanyang may bahay, Panginoon, na si Sister Lita, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang iba ko pang mga kapatid dito, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus. Si Sister Shirley, Panginoon, naway lagi niyo siyang gabayan at proteksyonan, Panginoon, at pagalingin siya, Panginoon, sa kanyang mga, kung ano man po, Panginoon, ang kanyang karamdaman, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa paggamit din ninyo sa kanya, Panginoon, at naway bigyan niyo pa siya, Panginoon, ng mas mahaba pang buhay, Panginoon, at gabayan at proteksyonan niyo siya, Panginoon, pati na po, Panginoon, ang lahat ng kanyang buong pamilya, Panginoon.
Pati na po, Lord, ang pamilya nila, Brother Randy, Sister Levi, at sa kanilang dalawang mag-asawa, Panginoon, naway bigyan niyo rin po sila ng malusog na pangangatawan, Panginoon, at ilayo niyo po lagi sa mga kapahamakan, Lord. Gabayan at proteksyonan niyo po sila, Panginoon, at hipuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan, Panginoon, kung ano man po ang kanilang mga karamdaman, Lord. Pagalingin niyo rin po sila, Panginoon. Pati na po, Lord, ang kanilang mga pamilya, Lord. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon, ang aming mga kapatid sa Pilipinas na sila Sister Joyce, sila Sister Merly, at ang buong pamilya nila, Panginoon, sila Sister Amor, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon, proteksyonan niyo po sila at ilayo niyo po sila lagi sa kapahamakan, Panginoon, at naway bigyan niyo sila, Panginoon, palagi ng good health, Panginoon, sampu ng kanilang pamilya, Lord. Pati na po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking buong pamilya, Panginoon, ang aking mga anak, ang aking mga apo, Panginoon, aking asawa, Panginoon, at ang lahat ng mga buong pamilya namin, Panginoon, dyan sa Pilipinas, Panginoon. Naway gabayan at proteksyonan niyo po sila, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, lalong-lalo na ngayon, Panginoon. Panay-panay ang bagyo, Panginoon. Naway tunawin niyo na po, Panginoon, ang mga bagyo pang darating diyan sa Pilipinas, Panginoon. At gabayan, proteksyonan niyo po, Panginoon, ang mga taong nagsasuffer ngayon, Panginoon, ng mga baha, bagyo, Panginoon. Lahat po ng mga naapektuhan, Panginoon. Naway kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila, Lord. Lalo na, Lord, ang mga bata at mga matatanda, Panginoon, na hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. Naway matigil na po, Panginoon, at wala nang darating na mga bagyo pa sa Pilipinas, Panginoon. At ganoon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang lahat ng mga namamahala sa aming bansa, Panginoon. Naway magtulungan sila, Panginoon, upang masolve ang mga problema, Panginoon, sa bansa, Panginoon, at mabigay nila ang nararapat na ibigay sa mga mahihirap, Panginoon, ang nararapat na ibigay sa mga nasalanta ng kalamidad, Panginoon. Naway magawa nilang lahat yun, Panginoon, sa pagtulong-tulong nila, Panginoon, at sa pamamagitan din ninyo, Panginoon, liwanagan niyo po ang kanilang mga kaisipan at hipuin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay ninyo sa akin ng lakas ng pangangatawan, Panginoon. At ako'y lubos-lubos po nagpapasalamat, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, ang lahat ng aking mga kaalaman, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. At ang lahat ng aking desisyon, Panginoon, naway palagi niyo akong pangunahan, Panginoon. At naway bigyan niyo pa po ako, Panginoon, ng haba pang buhay, Panginoon. At malusog na pangangatawan, Lord, upang magampanan ko po, Lord, ang aking mga plano sa buhay, Panginoon, na pagtulong ko sa aking kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na inyong bigay sa amin sa araw-araw, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo itong aking alaga, Panginoon. Naway maging mahinahon siya, Lord. Naway maging maayos ang kanyang pag-iisip palagi, Panginoon. Matanggal na po sana ang kanyang pagsusungit, Panginoon. Pati na po, Lord, ipinagpapasalamat ko rin po sa inyo, Panginoon, ang unti-unting pagaling ng kanyang mga sugat, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Naway maging matibay pa ang aking hanapbuhay na ito, Panginoon. Gabayan at proteksyonan niyo po ako, Panginoon, at kaming lahat po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw-araw na pagproteksyon ninyo sa amin, Panginoon, sa lahat ng mga binibigay at paggabay ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Let's thank the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see.
thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach sharp, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po at isa na naman pong mapagpalang linggo sa inyong lahat. God bless us all.